Nagsimula ang palabas sa isang matandang lalaki na si Preston Blake na sinasabing lagi niyang pinapangarap na makarating sa tuktok. Sinasabi ng mga tao na ang bagyo ay lumalala at kailangan nilang bumaba ngayon. Tugon ng matanda na hindi kailanman sa 1,000 taon, at siya ay nagpatuloy ng mag-isa. Kinabukasan, ibinalita ng national news na nawalan sila ng visionary, at ngayon ang buong bansa ay nagtataka kung sino ang tagapagmana ng 49% voting shares ni Blake sa kanyang kumpanya na nagkakahalagang $40 bilyong. Sa opisina ng kumpanya, ang nagngangalang Chuck ay nagtatanong sa mga tao kung natagpuan na nila ang tagapagmana. Tugon ng nagngangalang Anderson, ang kanyang mga tauhan ay kasalukuyang naghahanap. Biglang may natanggap silang fax, sinasabi na ang tagapagmana ay si Longfellow Deeds. Lumapag sila sa isang lugar upang tanungin ng isang tao kung kilala nito si Longfellow Deeds. Tugon ng lalaki na dadalhin niya agad sila sa kanya. Dumating sila sa isang tindahan at sinabi sa kanila ng isang babae na si Deeds ay babalik pagkatapos ng kanyang pizza delivery. Hindi nagtagal, dumating si Deeds at niyakap sila. Pagkatapos ay nagtanong ang dalawang negosyante kung ang pangalang Preston Blake ay may ibig sabihin sa kanya. Nabanggit niya na may kakilala ang kanyang ina na nagngangalang Blake, at sinabi ni Chuck na ito ay ang kanyang tito na namayapa. Napili siya ng kanyang tito bilang tagapagmana ng $40 bilyong, ngunit tila walang interes si Deeds tungkol dito. Binasa niya ang isa sa kanyang mga puwetep card, bagay na mahilig siyang lumikha kapag siya ay nasa kanyang libreng oras. Kalaunan, sinasabi sa kanya na hindi na niya kailangang maghatid ng pizza kailanman. Ngunit si Deeds ay hindi talaga nakikinig, sa halip ay patuloy na naghatid ng pizza at tinutulungan ng mga tao na makikita niya sa mga lansangan. Sinasabi ng dalawang negosyante na kailangan niyang sumama at magsulat ng ilang papeles sa New York para ibenta sa kanila ang kanyang namanang stock para sa $40 bilyong. Tugon ni Deeds na sa palagay niya ay hindi siya makakasama, sinasabing siya ang kauna-unahang nang iwan sa lugar na ito sa mahabang panahon. Sunod na eksena, ang mga tao sa buong lungsod ay kumakaway sa kanya bilang pamamaalam. Tumigil muna sila sa daan para kumain sa Wendy's. Bago sila magpatuloy sa paglalakbay sa New York, sinabi ng nagngangalang Marty sa isang TV reporter na si Mac kung paano naglakbay ang kumpanya para sunduin ang tagapagmana ni Blake. Pagkatapos ay sinabi ni Mac na mag-e-ere siya pagkalipas ng 2 oras at sinabi kay Jim at Winona na alamin ang kwento ng buhay ng tagapagmana. Ilang sandali pa, humingi ng tulong si Winona kay Marty, sinasabing kailangan niya talaga ang kwentong ito. Habang si Deeds ay nakikipag-usap sa mga piloto, sinasabi ni Chuck kay Anderson na ang taong ito ay isang tanga at garantisadong halos ibibigay sa kanila ang kumpanya. Biglang nagsimulang kumanta si Deeds ng Space Oddity at sumama naman ang piloto, at si Anderson ay biglang napakanta rin. Sinigawan sila ni Chuck na sinasabing tumigil na sila, kaya naman ay tinawag siya ni Deeds na isang party pooper. Dumating sila sa tower ng kumpanya, at sinabi ni Anderson kay Deeds na siya na ngayon ang pinakakarapat-dapat na bachelor sa New York. Ngunit tugon ng binata, hindi niya gustong makilala ang isang babae nang dahil lamang siya ay isang mayaman. Saglit siyang nagkwento tungkol sa kanyang ama kung saan iniligtas nito ang kanyang ina nang ito ay bumagsak sa figure skating. Sinasabing gusto niyang makilala ang isang babae sa parehong paraan. Sa kanilang likuran ay nakatayo si Marty at nakikinig. Sa kanilang pagpasok, nagulat si Deeds na mayroon siyang servidor na nagngangalang Emilio. Sabi ni Deeds ay hindi niya gusto ng servidor, ngunit bilang kanyang kaibigan ay gusto niya. Niyakap niya ang operator ng elevator habang kinukumusta ito. Tugon ng operator na ang kanyang buhay ay parang isang gulong, kung minsan ay nasa itaas at minsan naman ay nasa ibaba. Pagkarating sa kanyang apartment, nagulat si Deeds na naroon na si Emilio. Kinabukasan, nagising siya sa kanyang bagong apartment. Nang siya ay umiinom ng tubig, bigla na namang nagpakita si Emilio sa kanyang harapan. Samantala, sinasabi ni Chuck sa kanyang mga kasamahan na hindi nila maaaring sabihin sa kahit sino ang tungkol dito hanggang sa makuha niya ang lahat ng mga share. Nagpakita si Deeds at nagtatanong kung mayroon ba siyang bagay na magagawa ngayon. Tugon ni Chuck na wala naman. Ipinaliwanag niya kay Deeds na siya ang isang may-ari na hindi kailangang gumawa ng anumang bagay, at dapat lamang niyang hayaan ang mga opisyal na gawin ang lahat. Hindi nagtagal ay biglang may pumasok sa silid, nagmumura at walang respeto.
Sinabihan ito ni Dids na tumigil sa pagmumura dahil may mga babaeng naroon. Ngunit hindi siya pinapansin kaya agad niya itong sinuntok. Pagkatapos ay tinulungan niya itong tumayo at tinatanong kung ano ang problema. Tugon ng lalaki na naisip niya na kung magiging mahusay siyang maglaro ng football, maaari siyang muling makipagkasundo at makakuha ng karagdagang pera. Tinanong ni Dids kung maaari silang muling makipagkasundo at magbayad sa kanya ng mas mababa kung hindi maganda ang kanyang laro. Hindi pumayag ang lalaki at muling sinasabi na kailangan niya ng mas maraming pera. Pamumuna ni Dids na ito ay hindi makatarungan. Kung ganyan lang din ay mas mainam na tanggalin siya pagkatapos. Si Chuck ay nababalisa dahil ang lalaking ito ay ang kanilang pinakamahusay na player, ngunit tugon ni Dids na babalik siya. Sa gabing iyon, sinabi ni Marty kay Winona ang tungkol sa pangarap ni Dids na mailigtas ang isang dalagang nasa kagipitan tulad ng karanasan ng kanyang ama, at naghahanda sila para linlangin si Dids. Biglang dumating si Dids at nagkunwari sila na tila ninanakawan ni Marty si Winona. Nakita sila ni Dids at hinabol niya si Marty hanggang abutan niya ito at agad na binugbog. Bago ibalik ni Dids ang bag, nagkunwari naman si Winona na siya ay nahihilo at naguguluhan. Nag-alok naman ang binata na tulungan ito. Nagpakilala ang bawat isa habang naglalakad sa lansangan. Ipinaliwanag ni Winona na siya ay isang school nurse. Nakikita ng binata na ang dalaga ay isang kaibig-ibig, at pagkatapos ay tinanong niya ito kung gusto niyang sumama sa kanya sa hapunan. Kinuwento ni Dids ang tungkol sa kanyang buhay, at kung paano siya naghahatid ng pizza at nagsusulat ng mga puwetak card. Lumapit ang waiter at sinabi ni Dids na nakita niya ang couple na nagdiriwang ng kanilang anibersaryo. Hinihiling niya kung maaari nitong pakibigay sa kanila itong $20,000 bilang regalo, ngunit huwag niyang sabihin na ito ay mula sa kanya. Sunod, ang nagngangalang si Mr. Simon ay inimbitahan si Dids sa kanilang lamesa, at niyakap silang lahat ni Dids. Na-curious sila at tinanong siya ng kaunti tungkol sa kanya, at ibinunyag ni Winona na gumagawa si Dids ng mga magagandang puwetak card. Hiniling sa kanya na bigyan sila ng isa, nagkwento si Dids na mayroon siyang isang ginawa para sa araw ng mga ina. Medyo maloko ang tula at ang mga tao ay nagtawanan maliban kay Winona. Sinasabi ni Dids na tiyak na matatawa din ang mga tao sa kanyang bayan, ngunit hindi ito dapat pagtawanan dahil hindi iyon magandang asal. Sinasabing mas mabuting umalis na sila. Nagpatuloy silang magtawanan at sinabi ni Dids sa kanila na kung wala lang si Winona doon ay uuntugin niya ang kanilang mga ulo. Sabi naman ni Winona na wala siyang pakialam, at ang mga kalalakihang ito ay nagsisi sa kanilang hindi magandang asal. Si Winona ay pumunta sa banyo at inilabas ang isang kamera. Sunod na umaga, sinurpresa muli ni Emilio si Dids. Tinatanong kung paanong suot niya ngayon ang mga pajamang ito. Tugon ni Emilio na siya ang may gawa nito. Dumating din doon si Chuck at ipinakita ang balita sa telebisyon tungkol kay Dids, kung paano siya hindi nag-ingat sa kanyang mga kilos kagabi. Sinasabi ni Chuck kay Dids na ito ay lilikha ng masamang imahe ng kumpanya. Niyakap siya ni Dids at inamin ang nagawang pagkakamali. Pagkatapos ay sinabi ni Emilio na tatawagan niya ang kanyang limousine dahil pupunta sila sa libing ni Blake ngayong araw. Habang papunta si Dids para kunin ang kanyang suit, sinabi ni Chuck kay Emilio na kapag ibinenta na ni Mr. Dids ang stock ay umalis na siya dito. Kalaunan sa simbahan, tumutula ang isang lalaki tungkol kay Blake at sinasabi ni Dids na ang taong ito ay maaaring gumawa ng isang kapalaran kasama ang mga puwetak cards. Sa huli, ibinahagi ni Dids ang tula na kanyang sinulat na sa tingin ng ilan ay medyo isip bata, at sa tingin naman ng iba ay mahusay. Samantala, kinausap ni Winona ang kanyang boss at sinabing makikipagkita ulit siya kay Dids ngayong araw sa 4:00 ng hapon. Pagbalik sa apartment, sinasabi ni Emilio na nagustuhan niya ang talumpati ni Dids sa punerarya. Hiniling ni Dids kay Emilio na magkwento ng kaunti tungkol sa kanyang tito. Nagsimulang magkwento si Emilio kung paano niya itinuring bilang ama si Blake sa 30 taon na nagtrabaho sa kanya. Ibinahagi ni Emilio na hindi niya kailanman nakilala ang kanyang ama, at namatay ang kanyang ina sa panganganak sa kanya. Sinabi niya kay Dids na mas mabuting hayaan na niya siyang tapusin ang almusal, at paglingon ni Dids ay biglang nawala na naman si Emilio. Pagkatapos ay tumawag ang football player, humihingi siya ng pasensya at gustong sumang-ayon sa kanyang termino. Kinuha naman ng ama ng player ang telepono at nagpasalamat kay Dids sa pagtuturo sa kanyang anak ng leksyon. Sa kanyang daan palabas,
Sinubukan niyang dumausdos sa railing ng hagdan ngunit siya ay tumilapon sa isang lamesa. Nagulat siya nang natagpuan niya ang mahalagang personal journal ng kanyang tito mula sa nasirang lamesa. Sunod, binayaran niya ang dalawang binata ng tig $20,000 para sa kanilang bisikleta. Si Dids at Winona ay nagkaroon ng magandang gabi habang magkasama. Ibinahagi ni Dids ang ilang bahagi ng kwento mula sa journal ng kanyang tito, kung paano ito nangarap na maging isang DJ. Natawa siya dito dahil hindi naman yun ang naging gawain ng kanyang tito paglaki niya. Hindi nagtagal, narinig nila na may nagaganap na sunog sa malapit kaya sila ay tumakbo para tumulong. Nakipagkamay si Dids sa isang bumbero, sinasabing siya ay isang volunteer fire chief sa kanyang bayan at nag-alok na tulungan sila. Umakyat siya sa nasusunog na gusali at nakita niya ang isang babae na tumatangging bumaba hanggat hindi natatagpuan ang lahat ng kanyang mga pusa. Sa tulong ni Dids ay natagpuan din nila ang lahat ng kanyang mga alagang pusa. Nilaglag ni Dids ang mga pusa sa bintana at sinalo naman ng mga tao sa ibaba. Sa huli, si Dids at ang babae ay tumalon at ang mga tao ay nag-cheer. Sunod, binago ni Mac ang buong kwento kung saan pinapalabas na itinapon ni Dids ang mga pusa, at ang mga tao ay sumisigaw na siya ay isang cat killer. Galit na pahayag ni Winona na ang katotohanan ay isang kahanga-hangang kwento, pero sabi ni Mac, kailangan daw niya itong pagandahin. Sinasabi ni Winona na hindi ito nararapat kay Dids. Samantala, nakipagpalitan si Dids ng email sa kanyang tauhan na nagpapatakbo ng kanyang negosyong pizza. Sunod na araw habang naglalaro ng tennis, sinabi ni Dids kay Chuck na gusto niyang manatili ng medyo matagal pa, at hindi niya muna ibebenta ang kanyang stock. Sinasabing natagpuan niya ang babaeng ito. Natakot si Chuck at nagambala kaya tinamaan ng bola ang kanyang lalamunan at si Anderson ay napatawa. Biglang nakita ni Chuck ang lihim na mensahe na nakasulat sa tennis ball para sa isang pagtatagpo. Sa shower ay nakita ni Chuck si Marty. Sinabi sa kanya na ang babaeng sinasabi ni Dids na isang school nurse ay hindi talaga totoong school nurse. Sunod, si Chuck ay nakipagkita kay Mac. Sa gabing iyon, habang sina Dids at Winona ay nagkaroon ng magandang araw, sinisikap ng dalaga na magpaliwanag na ang totoo ay isa siyang news producer, ngunit hindi niya magawang ibunyag. Binigyan siya ng binata ng isang kaibig-ibig na tula, nagpapahayag na siya ay umiibig sa dalaga. Agad naman siyang hinalikan ni Winona ngunit humihingi ito ng pasensya, at ang binata ay naguguluhan kung bakit. Habang papasok ang dalaga sa kanyang apartment ay binati siya ng magandang gabi at pagkatapos ay isinisigaw ng binata na I love New York. Kinabukasan, inamin ni Winona kay Mac na siya ay umiibig kay Dids. Sinasabing sasabihin niya ang lahat ng bagay at titigil na siya. Pagsapit ng gabi, naghanda si Dids ng espesyal na sorpresa para kay Winona. Hiniling niya kay Emilio na magpanggap bilang si Winona, at si Dids ay nag-eensayo para sa kanyang mga sasabihin. Hindi nagtagal, dumating doon sina Chuck at Anderson at hiling nila para sa kanya ang pinakamahusay para sa kanyang malaking gabi. Tanong ni Chuck kung kasali ba sila para sa anumang masamang sorpresa. Tugon ni Dids na hindi niya ito akalain dahil wala naman siyang ginawa kamakailan. Pagkatapos ay hiniling ni Chuck kay Marty na ilagay sa Channel 8. Sa balita, ibinunyag ni Mac ang tungkol sa babae na umibig kay Dids ay isang news producer. Dumating doon si Winona at nakita ito. Tinawag niya si Dids at sinabing pumunta siya para sikaping magpaliwanag. Pakiramdam ni Dids ay nalinlang siya at pinagtaksilan kaya agad siyang umalis doon, at si Winona ay labis na nalungkot. Kinabukasan, sinabi ni Dids na gusto niyang umuwi na, at pahayag ni Chuck na ang mga papeles ay handa na at makukuha niya ang kanyang $40 bilyong. Sinasabi ni Dids na hindi niya gusto ang pera at nagtanong kung may alam silang charity. Pinangalanan ni Anderson ang United Negro College Fund, at tugon ni Dids na ibigay sa kanila ang pera. Pumirma siya at pagkatapos ay umalis. Si Chuck ay tunay na masaya. Makalipas ang 1 o 2 araw, ang manager ng nasabing charity ay inatake sa puso. Samantala, si Dids ay nalulungkot pagkarating sa kanyang bayan. Sunod na araw, si Winona ay dumating sa bayan. Nakarating siya sa tindahan ni Dids at tinanong kung nasaan si Dids. Sinasabi ng babae na kilala niya si Winona, at hindi niya sasabihin kung nasaan si Dids hanggang sa magawa niyang talunin ito. Agad itong inatake ni Winona ngunit siya ay bumagsak sa sahig. Inihayag ng babae na siya ay isang rodeo clown sa loob ng 6 na taon, at ang laban ay nagpatuloy.
Kumuha si Winona ng masa at hinagis sa mukha ng babae. Pagkatapos ay agad nitong sinipa sa dibdib. Papuri ng babae na ito ay isang mahusay na sipa. Sa kagubatan, naghatid si Dids ng pizza sa isang lalaki na tinatawag ng bayan na si Crazy Eyes. Sinabi ni Crazy Eyes na huwag siyang mag-alala tungkol sa nangyari. Magiging maayos din ang lahat maliban sa matang ito. Nagpasalamat sa kanya si Dids ngunit sinabi niya na hindi siya ang kausap nito kundi ang hayop na yan. Gayunpaman, dagdag niya na ikinalulungkot niya ang ginawa ng Chuck na yun sa kumpanya ng kanyang tito. Sinisira ito at pinagtatanggal ang mga mabuting tao. Tanong ni Dids kung saan niya ito narinig. Tugon ni Crazy Eyes na lagi siyang nanonood ng stock market channel sa lahat ng oras. Samantala sa malapit, si Winona ay naglalakad sa mga yelo hanggang sa nalaglag sa tubig at nagsimulang humingi ng saklolo. Pagkarinig nito, kaagad na pumunta doon si Dids. Una, nagtanong siya kung nasaan ang mga kamera dahil naisip niya na ito ay isang panlilinlang. Ngunit nang nalulunod na si Winona ay bigla siyang nag-alala. Pumadyak siya sa ilang bahagi ng yelo upang gumawa ng butas, at hinawakan ni Winona ang kanyang paa para umahon mula sa napakalamig na tubig. Pagkatapos, humingi ng pasensya ang dalaga para sa lahat ng bagay at sinabing tunay na minamahal niya si Dids. Tugon ni Dids na hindi niya kilala kung sino siya, at humihingi rin ng pasensya. Makalipas ang 1 o 2 araw, narinig ni Winona, Emilio, at ang operator ng elevator na pira-pirasong ibebenta ni Chuck ang media company ni Blake. Ang taong makakapigil lamang nito ay si Mr. Dids ngunit ang problema ay isinuko niya ang kanyang mga karapatan sa pagboto. Kaya ngayon, malamang ay 50,000 katao ang mawawalan ng trabaho. Kalaunan, nagkaroon ng shareholder meeting sa pangunguna ni Chuck. Inihayag niya ang kanyang panukala na pira-pirasong ibebenta ang kumpanya na magreresulta ng substantial premium sa lahat ng kanilang mga share, at ang mga tao ay nag-cheer. Ayon sa batas, kailangan niyang payagan na magsalita ang sinumang shareholder na hindi sumasang-ayon sa panukala. Si Emilio ay nagpakita at tinatakot si Chuck na sinasabi na ang panukala ay magiging insulto sa isang dakilang tao. Paglingon ni Chuck ay biglang nawala si Emilio. Pagkatapos ay dumating si Mr. Dids, ngunit sinasabi ni Chuck na nabenta na niya ang lahat ng kanyang 300 milyong share at wala siyang karapatang magsalita. Tugon ni Dids na mayroon siyang isang share na nabili nitong umaga lamang kaya maaari itong magsalita. Nagsimula siya sa kanyang talumpati, nagtatanong siya sa mga tao kung sila ay talagang nangangarap na maging isang ganid na investor magmula ng bata pa sila. Inihayag niya ang kanyang sariling pangarap na maging isang bumbero. Gustong dumaos-dos pababa sa poste at tumulong sa iba. Tinanong niya ang isang tao kung nais niya ring maging isang bumbero. Tugon ng lalaki ay hindi, ngunit dagdag niya na gusto niyang maging isang veterinarian. Nagtanong siya sa ibang tao at sinabing gustong maging isang magician. Ilang mga tao ang biglang tumayo at ibinahagi ang kanilang pangarap na trabaho sa pagkabata. Sinabi ni Anderson na gusto niyang maging isang ping-pong champion. Sinabi ni Dids na ang kanilang mga pangarap noong bata pa sila ay hindi naman katulad ng ginagawa nila ngayon. Inihayag ni Dids na 50,000 empleyado ang mawawalan ng trabaho para lang sila ay kumita ng mabilis. Pagkatapos ay inihalin tulad ni Dids ang kanilang sarili noong bata pa sila na kung anong sasabihin sa kanila ay gagawin nila. Sinasabi ni Dids na may pag-asa pa, at hinihiling niya na huwag silang humiwalay sa kumpanya ng kanyang tito. Paghampas ng martilyo, sinasabing gusto niya na palaging gawin ito, at ang mga tao ay sumang-ayon at nagpalakpakan. Pagkatapos ay sinabi ni Chuck na hindi sila mananalo dahil pag-aari niya ang 49% at nasa kanyang kontrol ang 2% mula sa mga foreign investor. Kaya naman ay hawak niya ang 51% ng karapatan sa pagboto. Nang siya ay boboto na sa kanyang panukala, si Winona ay dumating at pinigilan ito. Nagulat si Chuck na kabilang din si Winona sa mga shareholder. Inihayag niya na ang kayamanan na gustong ipamigay ni Dids ay hindi talaga para sa kanya. Lumapit siya kay Dids at humingi ng pasensya dahil ninakaw nito sa kanya ang journal ng kanyang tito. Pagkatapos ay pumunta siya sa entablado at ipinaliwanag kung ano ang nakasulat sa journal. Biglang natakot si Chuck. Dito ay nalaman nila na ang ina ni Emilio ay nakarelasyon ni Blake, at lumabas na si Blake mismo ang kanyang ama. At inanunsyo ni Winona na ang tunay na tagapagmana ng 40 bilyong dolyares na stock ay si Emilio kung saan ay makikita sa isang simpleng DNA test. Lumabas din na si Chuck ay walang pagmamayari sa anumang share stock.
Sinasabi ni Chuck na ang lahat ng ito ay pawang kasinungalingan. Pagkatapos ay inanunsyo ni Emilio na si Chuck ay tanggal sa trabaho. Kinausap ni Winona si Dids at nagbigay ng taos-pusong paghingi ng tawad para sa kanyang ginawa. Handang gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay upang humingi sa kanya ng pangalawang pagkakataon, dahil mahal niya ito. Hinalikan ni Dids ang dalaga at sinabing umuwi na sila. Tinatanggal ni Emilio ang ilang empleyado ngunit hinayaan niya si Anderson na manatili. Pagkatapos ay nagpasalamat siya kay Dids at Winona para sa kanilang kabutihan. Tugon ni Dids na ang gusto lamang niya ay ang pagkakaibigan. Ngunit nag-alok si Emilio ng $1 bilyong at tinanggap naman ito ni Dids. Kalaunan, masaya si Dids dahil binili ng kumpanya ang isa sa kanyang mga card, ang tula na sinulat niya para kay Winona. Ang dalaga ay masaya naman para kay Dids. Sa buong bansa, binabasa ng mga tao ang kanyang mga card. Inihayag ni Crazy Eyes na hindi siya makapaniwala na binilhan silang lahat ni Dids ng tig-iisa nito. Sinasabing, sobrang bilis naman nito. Ano ang masasabi mo sa pelikulang ito? Mag-comment lang po sa ibaba, at kung nagustuhan mo ang video, mag-like at mag-subscribe para ma-notify kayo sa susunod nating upload. Maraming salamat!